You may proceed, sir, and you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, napakinggan ko kanina yung isang sagot ninyo at sinabi niyo dito, just this afternoon, yes, we do believe that the Vice President had contracted. Naputo lang siya, but obviously contracted someone to commit a crime or to kill the President and the others. Kahapon, narinig ko na ipinapasa nyo sa investigative division ng inyong or intelligence service ng inyong ahensya itong tanong na ito. So, ano ba? Meron bang nakontratang papatay o walang nakontratang papatay? Yes, Your Dahil Honor. this morning lang sinabi nyo, you believe na merong nakontrata. Yes, Your Honor. Base ho doon sa utterances, we believe the Vice President na hindi ho siya nagbibiro nung sinabi niya yon. So, ang stand po namin, meron na ho siyang kinausap na tao. Anong ebidensya na meron kayo o meron ka o meron yung Cybercrime Division na made you believe na merong nakontrata? Una, Your Honor, kung yung pagbabasihan po namin is yung November 23 na may kinausap siya, pwede hong sabihin na nagjo-joke lang siya doon kahit galit na galit siya or etc. But then nung na-incorporate po natin yung November 26 na ni-reiterate pa niya at sinabi niya doon openly and in public na totoo may kinausap na siya to take revenge kung sakaling mamatay siya. So ang belief po namin, may kinausap ang Vice Presidente. Now, insofar as kung sino yung kinausap na yon, insofar as yung existence ng tao na yon, ang makakasagot po, Your Honor, since trabaho nila yun, yung aming intelligence service po o kaya yung aming So director. yung belief mo ay nanggaling doon sa mga statements Yes, ni Your Vice Honor. President Sara. No more. Statements and admission, sir. Yun doon lang nanggaling. Wala nang iba. Insofar as the Cybercrime Division, Your Honor, yes. Okay. And then, meron din siyang reply. Na sinabi niyo nga kanina, nagpadala kayo ng letter dated December 2, Your Honor. December 2. And may reply rin si VP na dinideny niya na merong grave threat. No? So pag dineny niya na ginawa niya yung grave threat, obviously dineny niya na may kinontrata siya. Di ba? So bakit pa rin ninyo i-file o recommend na mag-file ng grave threat and inciting to sedition kung may denial na? Hindi ho, Your Honor. Ang na-establish po namin doon yung the elements of the crime of grave threat. So nung nakita namin na nasatisfy siya at na-comply siya, nung nirefer po namin ito sa Department of Justice, nag-concur sa amin ng Department of Justice na indeed na-comply ninyo and therefore tuloy yung proseso. But what made you not bakit hindi nyo tinanggap itong paliwanag ni VP Sara sa kanyang letter? Dahil kaagad dito sa letter niya, may denial na ginawa niya yung grave threat and therefore wala rin na kontrata, no? Kasi magkadugtong yun. Well, Your Honor, mere denial would not discount the fact na na-utter niya yon at may kinausap na siyang mga tao. Yun nga ang problema doon. Kaya namin siya gustong makausap personally para makapag-tanong pa kami ng other questions para makita namin, totoo ba itong kinontrata ng Vice Presidente o kinausap o hindi. Kaya lang, Your Honor, wala ho doon, hindi ho siya nag-appear. Yung kanyang sagot is mere denial lang, walang mga basihan, even circumstantial na basihan. So hindi ho namin siya sinama sa factor in considering whether or not a crime of grave threat has been committed by the Vice President. With your permission, Mr. Presiding Officer, just one last question. Nakita nyo ba kung merong capability si Vice President Sara? Definitely po. Your Ano Honor. ang nakita nyong mga ebidensya kung meron siyang capability gawin yung kanyang sinabing pagbanta at yung kanyang gagawin? Well, for one, she is the Vice President of the Republic of the Philippines.
And number two, Hindi naman porket vice president ka, may capability ka gumawa nun. Di ba? yes, Your Honor, not necessarily. But alam naman po natin yung background, naging presidente ang... Hindi ka naman porket Senate President, may capability ka gumawa nun. Yes, Your Honor. Yun So, nga. anong ebidensya na meron kayong nakita na kaya niyang gawin yun? Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge.